Alright! Yes, mga kaibigan! Magre-reaction video na naman tayo. May panonoorin na naman po tayo. Galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Oh, yeah! Eto na, basahin na ho natin ang title. Balitang Pinoy TV, nasa description yan ha. Shocking ito, kakapasok lang. Breaking news, tunay na dahilan nilabas na. Ito ang alas. BBM, kamusta na? Alamin natin kung ano ito, malamang si Sir Banat Bay na. Sa lahat po ng mga nagagalit kay Sir Banat Bay, dapat maging open-minded kayo. Tignan nyo kung ano po yung mga pinupunto. Hindi yung makikinig kayo tapos mag-hate agad kayo, no? Tignan nyo kung anong pinupunto. Na baka naman meron talagang, ano yon, yung bullseye, no? O, sara, subukan natin alamin. At syempre ang reaction video na ito sa tulong po ng ating Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Baka meron na yan sa inyong lugar. Tawagan nyo na mga kapatid. Okay, simulan na natin anong meron dito. So, ibig sabihin, dapat yung impeachment bago na. Alam naman natin may 1 year ban. Ibig sabihin, nagpasa ng 19 Congress, hindi napasok, na-dismiss, may 1 year ban. Bawal magpasa ng another impeachment. So, nitong 2025, wala mo ng impeachment. 2026, malamang wala na rin kasi wala nang 19 Congress eh. Wala nang makukulit. Wala nang nga rin TRICOM, wala nang Quadcom, di ba? Baka mauna pa yung presidente ma-impeach eh. Yeah? Okay, dire-diretso na natin to. Ano naman pwede hong tayo mag-subscribe? Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Hindi, alam nyo mga kababayan, kayo nga, gusto ko marinig ang inyong opinion. Sa tingin nyo, talagang ayaw na matuloy ni Marcos dahil mapapahiya sila. Dahil sa bagay, wala na talagang sumusuporta dyan. Siguradong una-una, alam natin, sure tayo, with all of our hearts, sure tayo na wala hong, hindi ho ka-convict yung, o ka-impeach, sorry, not convict. Ka-impeach yung mga binigay ho ng dahilan dito ng mga congressman para matanggal ho si Vice President Sara Duterte. Pero aside from that po, alam nyo, sa akin sa tingin ko, marami pang mabubunyag. Kaya ako parang bigla ako na-excite eh. Sa totoo lang, parang ako na-excite. Siguro yung mga senador, kaya ayaw na nilang ituloy kasi it's just a waste of time. Siguro dahil bawal umabsent pagka... Yeah? Alam nyo kapag tinuloy yung impeachment, baka marami pang mabubunyag. Hindi yung kay BP Sara eh. Yung sa mga taga-kabila, kung paano nila minagic yan. Baka lalong magkaalaman. Kaya nga sabi nga ni BP Sara gusto ko sana bloodbath. Kumbaga tuloy natin to. Ituloy natin. Ayaw na nga ng mga mga senador ni Chase lalo na ayaw na, no? Pero kung gugustuhin man ni BP Sara, sabi niya, payapa ng isip ko kung ano man ang kalabasan niyan, manalo nga matalo, okay na ako. No? Pero pag nangyari yan, malamang makakarinig pa tayo ng mga iba't iba pang klaseng kahayupan ng mga taga-kabila Kasi gusto nga ni BP Sara bloodbath. Grabe. Matindi sana yon, kaso nga lang hindi naaabot doon. Sa sobrang lakas ng mga Duterte, hindi naaabot dun sa sinasabi nilang totoo talagang magkakaroon ng impeachment. Umiiyak na nga si Castro, yung dalawang magpinsan. Fake news, magpinsan. Hindi natin alam. Baka naman talaga mahirap ang trabaho pagka, siyempre, alam nyo, pagka ganyang impeachment, talagang tutok po ang taong bayan dyan. Hindi lamang po malalaman dyan kung sino kung si BP Sara Duterte ay dapat ma-impeach. Kung hindi malalaman din niya kung sino may utak na senador, wala. Yun. Kasi court na ang dito Ang procedure nito, court na Ako na-excite ako bigla Na-excite ako bigla. Dito kasi magkakalabasan Dito masusuplak talaga yung mga propaganda ng kamera. Marami silang propaganda Lalo na nung mga hearing na nandyan sa, sa Tuwadcom ba yan? Diba? Ang dami nilang hearing dyan na hindi naman nila binibigyan ng chance sumagot yung tao ng maayos at diretso. Correct. Pag sumagot ka, contempt ka. Pag tulad kanina, meron may hearing na naman, pinipigilang sumagot, nagpapaliwanag, babaray mo na kagad, name calling mo na kaagad. Diba? Ay kaya maganda ito sa Senate kasi ito ay magiging parang court ang setup dito. Kaya nakaka-excite. Ewan ko baka magbago isip kasi may mga pumipigil nga.
Although it came from the Duterte bloc. Pero sa tingin ko, ang kanilang concern kasi is waste of time. This is a waste of time. Aside from the waste of time, unconstitutional na i-transfer from the 19th Congress to the 20th Congress. Napaka mali na hunaw nun. Hindi na tama po yun kasi nag-e-end. Everything ends. Yung Congress na yon, yung ano na yon, dapat tigil. Bago na naman. So ibig sabihin, Kaya pala minamadali nila. Naalala niyo yun, no? Wala pa lang eleksyon noon. Gustong-gusto na nila ituloy na yung impeachment. Nagbida-bida si Cheese. Yari sila. Nga. Tapos nung mga nakaraan, parang pumapanig na naman sa kanila si Cheese. Tapos ngayon si Cheese, parang tunog panig na naman po sa ating Vice President. Ang gulo, no? Sala sa init, sala sa lamig. Pero kahit pa paano ngayon, medyo nakakatulong. Pero ang gusto pa rin na sana ni BP Sara, ituloy. No? Wala, nga. Wala na. Ano na lang, si Castro, press conference ba yon? Kasama niya si Baklita, di ba? dapat, yung impeachment, bago na. Alam naman natin, may 1-year ban. Ibig sabihin, nagpasa ng 19th Congress, hindi napasok, na-dismiss, may 1-year ban. Bawal magpasa ng another impeachment. Baka mauna pa yung presidente ma-impeach. Yeah? Paano yan yung sinasabi po ni Sir Banat Bay? Baka mauna pang ma-impeach yung presidente. Paano kung dito sa 20th Congress, no? 20, di ba 19 tas 20? Paano kung dito sa 20 talakayin naman ngayon yung budget ni PBBM? Yung confidential fund. Alam mo kung magnanakaw lang, tignan niyo mga kaibigan na, kung magnanakaw lang din naman ang Vice President o ang mga Duterte, bakit hindi pa bilyon? Di ba? Bakit 100 million lang? Sa politika, mababa pa yun kung tutuusin sa ating mga mahirap. 100 million, kahit ilang beses ka nang mabuhay nun, no? Okay na kung pagkailan, kahit ilang beses ka nang mabuhay nun, no? Talagang hanggang sa magunaw na yung mundo. Pero dito po mga kapatid, kita mo naman kung paano mangkatkong yung mga iba, yung mga pamimintang, mga paratang, mga sinasabing totoo, na itong mga taga-kabila ang lalaki po ng mga nakukurakot, lalo na sa mga bycam, ganyan. Mga mga gustong paimbestigahan, di ba? Kung ang BP Sara talagang nagnakaw, bakit million lang? Kutya, itong mga taga-kabila, bilyon-bilyon Mas malapit sa katotohanan. Kaya kung magnanakaw rin lang naman ang mga Duterte, hindi sana wala tayong mga nakikitang mga project. Meron tayong mga nakikita na hindi nakikita. Diba, 100 million? Mapo. Awanan billion na. Paano ngayon kung tatalakayin yung yung mga bycam? Diba? Paano na yon? Halimbawa, yung confidential fund din ng presidente, bakit ang laki, bakit sa ganito ginamit, etc. lang, sample lang. Tara, subukan naman natin to ngayon sa 20th Congress. Magpa-impeach din tayo si PBBM naman. Halimbawa lang naman. Si PBBM, impeach. 20th Congress halos karamihan na ata siguro niyan, puro maka-Duterte na. Ibig sabihin, mas malinaw nang hindi nakagapos ang kanilang mga kamay. Ito lang, ako'y nag-uopinion lamang, Tapos pagdating ng 20th Congress, pipirma ng walang bayad, o PBBM, impeach na. Tapos pagdating po ng senador, karamihan din puro Duterte na at naniniwala silang may mga nangyayaring anomalya dyan sa 19th Congress. Diba nga, sino ba yun? Si Villanueva, diba? Sabi niya, umaangal-angal siya nun Naalala niyo ba yung kwento na yun? Sabi niya, yung parang blood bank ba yun? Parang pinagbantay mo ng blood bank itong si Dracula. Sabi niya pa ng gano'n, sinuhong nakapanood nun. So sinasabi niya, pinagbantay mo ng pera itong sila Romualdez, sila Tamba. Parang ganun ho ang aking pagkakaunawa. Hindi ubus-ubus ang daming pera nun Kaya sa tingin ko, itong mga senador ngayon, may posibilidad na papayag silang ma-impeach si PBBM kung sakasakali. Magkakaalaman yan, no? Tuloy tayo. Ano sa tingin ninyo? Unahin na lang muna yung presidente. Anyway, wala pa naman Gago! So, unahin mo na yung presidente. Hindi rin papayag yung mga dilawan kasi nga alam nila ang uupo itong si Vice President. No? May posibilidad. Pwede pa. Buong 20th Congress.
Alam mo, isipin mo kung impeachment ni Marcos, Tuloy-tuloy ang na daming natin. pwedeng gamitin dyan. Oo, totoo. Maraming pwedeng gamitin dyan. Ang dami hong masasabi natin mga bagay na kaya bumaba yung tiwala ng taong bayan. Kasi yun lang naman ibig sabihin ng impeachment eh. 'Di ba? Yung hindi ka na pinagkakatiwalaan, hindi ka na ng taong bayan, sigurado ako madadali ka. Ano ka diyan? Lalo na yung mga kasinungalingang pinagsasabi mo. Hindi kasi kaliwat kanan po mga kababayan ng kasinungalingan po nito ni Marcos di ba? From doon sa bigas, from doon sa walang baril, ang dami pa po. Kung actually sa sobrang dami, hindi mo na matandaan eh. Alam mo sa sobrang pagsisinungaling, parang na-immune na tayong lahat. Hindi nyo napapansin? Parang, hindi, eto tanongin ko kayo, parang normal na lang eh. Parang normal na nagsisinungaling na yung presidente. Parang, ewan ko ba, accepted na. Ganun ang dating di ba? Eto, pakinggan mo natin itong banat po ni Bato ni Torre kay Bato. Kay Baste pala. Sinagot niya si Baste, di ba? Tungkol doon sa unqualified daw itong si Torre. Which is, totoo naman. Tingnan natin kung ano ba merong qualification nito si Torre. Aside from, doon sa pang-aabusong ginawa niya sa KOJC compound at saka doon sa walang due process na ginawa niya kay Pangulong Duterte. Di ba? Pakinggan po natin itong hirit niya tungkol sa pagsabi ni Baste na unqualified siya. Hindi marunong magbasa di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos. Yun na doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star. Marami akong tinalunan ng mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya una-una yung pagiging 2-star mo, inano lang yun pinaspas lang yun Naalala mo? Kaka-promote mo pa lang Pinaspas yun after mong bitbitin si Duterte sa dahig. Doon ka kagad pinaspas mo kagad pinaspas kagad ni Marcos yung pag-angat sa'yo. Di ba? Ngayon, eto na. Naging 2-star ka, tapos naging 4-star kagad. dali ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Naku po, ang kapal ng mukha mo, sir. Totoo lang. Pinakamakapal na mukha na sa bagay, itsura mo pa lang Makapal na talaga yung mukha mo. Sir, para ikumpara mo yung sarili mo kay Bato, nakita mo ba yung mga picture ni Bato na sumabak sa gera? Kasi may nagsabi pa doon, ang usapan dyan, Rango, hindi yung gera. Tanga talaga Ang sinasabi natin dito, marami yung accomplishment si Bato. Aside from, una, PM Mayor si Bato. Ikaw, PNPA. Hindi ko sinasabi mas mababa ka, pero alam naman po natin yan. Kaya nga traditionally, puro PM Mayor ang PNP chief. Yan po ay talagang tradition. Kasi nga, iba po ang katuruan doon. Iba rin ang disiplina ng mga nasa PM Mayor. Alam po natin yan. Ikaw ang kauna-unahan. Isipin mo, kauna-unahan kang hindi sumunod sa tradisyon, ika nga. Hindi pala siya, si Marcos. Na ilagay ka bilang isang PNP chief. Tapos ikukumpara mo sarili mo kay Bato. Kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, sir. Si Bato, ang daming gera na nasabakan yan. Marami talaga siya. Makikita mo yan sa mga video-video tsaka picture-picture, di ba? Yung may buhok pa siya. Naubos na nga buhok niya dahil sa dami ng gerang nilabanan niya Talagang siya, mandirigma, ika nga. Mandirigma si Bato. Ikaw, sir, Mangpe-preskon. Yan lang ang ginagawa mo sa buhay mo, mag-preskon na mag-preskon. Kaliwat kanan, talagang pa-interview ka. Hindi nyo pansin? Ito lang ata ang PNP chief na kaliwat kanan ng interview. Talagang alam mong may plano sa buhay. Pero sige, subukan mong kumandidato. Ay, nakakainin ka talaga ng ng inodoro. Sa tingin ko lang subukan mo kumandidato pagka-retire mo, kandidato ka. Tingnan mo, wala mangyayari sa'yo. Kasi talaga namang ito si Torre, wala naman po talaga itong experience na masasabi mo. Feeling yung gumaganon, bumubunot-bunot sa TikTok, gumaganon-ganon. Yun lang experience niya. Ewan ko nga kung nakaano na to Sumabak na ito sa mga matitinding mga operasyon Baka sa opisina lang ito
Wala. Kaya wag mo ikukumpara sarili mo kay Bato. Napakalayo mo. Ang daming award ni Bato. Oh, tagumpay yung, taong bayan na lang magsasabi. Oh, yung nangyari kay Bato, kaya nagtagumpay ang war on drugs ni Pangulong Duterte kahit sinasabi nyo marami namatay. Talaga maraming mamamatay. Meron bang gerang walang namamatay? War on drugs nga eh. Oh, mga kartel yung mga yan eh. Natural mamamatay yung mga yan. Oh, di ba? Doon pa lang, ang tindi ng masasabi nating sobrang tindi na ng nagawa niya nung naging PNP chief siya. Di ba? Ikaw. Una-unahin natin, isa-isahin natin ha. Number 1, ikaw ho ay na persona non grata sa isang city. Tingnan ninyo. Ipapakita ko sa inyo ha. Ito po, para ma-ano nyo. Ayan. Ito po, according to the Calbayog Journal. Ayan, Calbayog Journal. Ayan po, may resolution sila declaring si Torre bilang persona non grata. Anong dahilan? Ayan. For allegedly engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. O yun. So ibig sabihin, meron na pala talagang ugali itong si Torre na maging political in nature. Ibig sabihin, sip-sip, ganun, kadibis. Hindi po siya nagsisilbi sa taong bayan. Siya po ay nagsisilbi sa iilang politiko. As a matter of fact, sabi pa dito failure to curb criminality. Ayan, alinaw po. Failure to curb criminality in the city of Calbayog.